Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon yung pasabog ni Maharlika na ang Malacanang gumagapang papunta sa Amerika para i-convince ang Trump administration na for the last hour maimbita ang Pangulong Marcos Jr. sa inaugurasyon ng President-elect Trump by January 20. So, pasabog ito ni Maharlika, no? At binigyan ng komentary ni Pinoy Views and Opinions. So, pakinggan natin ito at dagdagan natin ng reaksyon. Si Donald Trump, mabibighani itong papasok na presidente ng Amerika sa mga chicken skin sa leeg ni Madam Liza Araneta na kung ang asawa ni Donald Trump ay isang beauty queen, maakit ba siya sa isang beauty queen? Sa ating first lady na si Madam Liza Araneta Marcos? Dahil mayroon pong bagong pasabog si Maharlika, mga kababayan, ay na ang bagong assignment daw ni Madam Liza Araneta Marcos ay landiin at akitin si Trump. At papunta na po nga raw daw siya ngayon sa Amerika, mga kababayan, para gamitin ang kanyang alindog dito kay Donald Trump para sila ay maimbitahan sa inaugurasyon ngayong January 20, mga kababayan. O kung hindi man maimbita, dahil pa-picture-picture lang. Para mayroon silang maipagmamayabang, mga kababayan, na ano sabi niya, hindi kami imbitado. Nag-usap kami ni Trumpet. Ni Donald. Pinakitaan ko siya ng skin sa aking mga balikat, mga kababayan. Panoorin po natin itong video ni Maharlika, ha? Pahiram mo na dito, Madam Maharlika. Ang assignment ni Lisa Tanas. Assignment. Meron pala ang assignment si Lisa Tanas. Landiin si Lord. Landiin! Ayan, nag-ano lang. So, maalala ko tuloy nung panahon ng Marcos Sr., si First Lady Imelda Romualdez Marcos, marami siyang ganyang misyon. Ginagamit ang alindog ng First Lady Imelda para ma-accomplish yung gustong magawa ni President Marcos Sr. Anyway, pag-usapan natin yan mamaya. Kung ako sa Donald Trump, kababayan, yan lang man ang magpapaikot sa akin. Tapos touchy-touchy pa. Isasabay ko, lumayas ka dito, animal ka. Tanda-tandaan nyo, mga kababayan, si BBM na mismo ang umamin na isa sa mga taktika nito si Admiral, mga kababayan, ay landiin ang kanyang mga kinakausap kapag mayroon siyang pabor. Si BBM mismo ang may sabi. Ba't yun? Tapos ninalandian na niya. Assignment ni Lisa Tanas, landiin si Lola Trump. Oh my God, Lisa, maiya ka. Alam niyo ba, si Lisa Tanas ay nag-backdoor o magba-backdoor pala? Backdoor negotiation. Maalala natin dyan kay mga kababayan, yung backdoor negotiation ay si Raul Manuel. Na ang sabi nito Pasyo, ito daw si Raul Manuel, nagpapa-backdoor negotiation sa likod. Back pa, sa likod pa. Papunta dito sa Amerika. Wow, backdoor. Apang niya si Lolo Trump natin. Gapang pamutik niya. Ay, Mr. Beauty Queen. Para imbitahan si Bangag sa kanyang inauguration para gamitin nila as optics na ay inimbitahan si Bangag. Kung gusto niyo talagang pumunta doon, kayo pumunta sa inauguration ni Kamala. Inauguration sa pagkatalo. Di ba nag-usap yun si BBM at si Kamala Harris, mga kababayan? For what? Papansin. Yung mga maulang bilang, mga kababayan, usap. Doon kayo pumunta kay Kamala. Masakit kasi sa kanilang dibdib, mga kababayan, dahil yan ang kanilang expertise, yung pagpupunta-punta sa party, tapos hindi po imbitado. At ang sabi, mga kababayan, wala naman talagang imbitado ng mga presidente. Imbitado si Xi Jinping at iba pang mga bansa, mga kababayan. Special mention. So, gagawin ni Lisa Tanas, ikaw buwa ka ng inakang babae kang minayupa ka. Grabe. Gagapang siya. Ito, A1 information to. Gapang? Anong itsurang gapang ni Madam? Ganyan. Amerika, hindi ko na lang po nakapunta na ba siya kasi 3 days, 4 days ago yun na. Malamang, andun na yun. Okay? Para ligawan, mag-arte-arte, magpaawa. Wow! Hello, Trump! Siguro ganyan, mga kababayan. I love you, Trump!
itsura mo. Tingnan mo asawa ni Trump. Oh. Jet queen, mga kababayan. At figure na figure pa rin in her 60s. Figure din naman si Madam Lisa, di ba? Pero iba yung hugis, mga kababayan. Pabilog. Kay Madam Melania, Coca-Cola. Oh. Naimbitahan si Bangag or makipag-picture-picture si Lisa Tanas Picture. kay Trump para kumari, pumunta siya, inimbitahan si Bangag, kaso Pathetic. Ikaw talaga ang susugod doon para at least ang picture lang man sa White House. ang papalabasin nila, Napunta kami ni Biden pumili pa nga ako Di ba mga kababayan, yung nakita sila ni Biden at ng kanyang asawa doon sa White House. First talaga ha, yung unang tagpo, tumili si Madam Lisa Araneta na, sakit sa tenga. Parang hindi po proper, mga kababayan. Dili talaga. hindi available si Bangag, for some reason, gagawa sila ng mga kaletsihang pagtitwist ng istorya. Kaya tandaan ninyo, Twist kapag pa more. si Lisa Tanas ay naka-picture kay Trump, alam niyo na. At kung hindi naman siya naka-picture, ibig sabihin, sinampal siya ng bonggang-bongga. Dapat lang. Huwag mo kami bilugin. Kung reyna ka dyan sa Pilipinas, dito, dumi ka lang sa kuko. Binasura siya. Pero yan ngayon, according to our puting ahas sa Malacanang, ay ginagapang ni Lisa si Lolo Trump Kawawa. para man lang magpa-picture man lang silang dalawa. Para Magpagawa ka na lang ng standee, Madam Admiral. kahit hindi daw imbitahan si Bangag, ipapakita na may meron, kumbaga, hindi meron na natutuwa or inimbita si Bangag ni Trump. Dapat may drug test si Trump, no? Sa mga lahat ng dadalo dyan. Hair follicle drug test. Ewan na natin kung pupunta pa rin sila. True Lisa Tanas. Diba? Kita mo si Bangag, nagyabang, na nagchika-chika sila ni Kamala Harris. Yun talaga, no? For what? Hanggang January 19 lang yan, Pagka 20, mga kababayan, iba na ang administrasyon ng Amerika. Mga palangga. Outgoing na si Kamala. Loser pa. Loser. Ano ang special doon sa pag-usap-usap ni Bangag? Wala. Nonsense. At ni Kamala Harris na parang kinakalay kay Akipay pag tumawa. Parang sila tumawa ni Admiral, mga kababayan, si Kamala Harris. Di lalo pa nyo yung ginagalit si Trump. Doon kayo nakikipagkilitian sa kalaban niya, si Kamala. Ang daming nag-imitate, di ba? Ano ang weight nun? Well, pwede niya sabihin, strong ties Strong ties hanggang January 19. ng Amerika at Pilipinas. Pero loser yun. Wala Talaga. na yun. Kung meron man dapat na usapin si Bangag, Vice President, ay Mga walang utak, mga kababayan, no? Anong pinag-iisip ng mga ngag-ngag si ito? J.D. Vance or si Trump. Kaso, walang panahon si Lolo Trump sa kanila. I have no time for this and nonsense. Ayun. Kaya Siguro yan ang sasabihin ni Trump. Malamang mga kababayan, yung una talaga nilang gustong kausapin si Trump. O di ba kayo? Okay, so gusto ko lang i-share sa inyo, baka sa hindi nakakalam, si former First Lady Imelda Marcos, ginamit ang kanyang karisma para marisolba ang malaking problema sa Pilipinas noong 1970s. Yung pag-alsa ng mga kapatid nating Muslim, yung MNLF. Grabe, ang giyera. So, si First Lady Imelda pumunta sa Libya. Yung ginamit ang kanyang karisma para kausapin si Colonel Muammar Gaddafi. Napaka-imposibleng mission yun. Kaya lang nagtagumpay ang First Lady Imelda. Nagkaroon po ng Tripoli Agreement. Huminto yung bakbakan sa Mindanao 1976. Maraming naligtas na buhay. Kasi kung walang Imelda Marcos na gumalaw noon, I don't know kung anong nangyari. Yun ang power, charisma ng First Lady Imelda Marcos. Meron pa, yung pag-establish ng diplomatic relations sa USSR, 1974. Si Imelda rin ang gumawa nun. Then the following year, pag-establish ng diplomatic relations sa China, kay Mao Zedong.
napaka-importanting mission yun at nagampanan lahat with flying colors ni former First Lady Imelda Romualdez Marcos. So, ito ngayon, another First Lady ng Marcos Jr. Tingnan natin kung anong kahinatnan itong pasabog ni Marlica, kung ano ba, makakuha ba sila ng invitation or makapagpa-picture. Tignan na lang natin ang susunod na kabanata.